Bakit ba naging spiritual ang isang tao? Nagtatagalog ako ngayon. Practice tayo ng Tagalog. So, bakit tayo naging spiritual? Sa akin, hindi ko naman pinalangin. At hindi ko din siya in-expect. No? Ano lang siya, sa pagkakataon na yung parang pasan mo ang daigdig. Let's make it lighter, guys. Ayoko ng sobrang seryoso. Bakit, Let's make it fun. Actually, to be honest, maging spiritual, mahirap siya. Hindi naman sa dinidiscourage ko yung mga tao, hindi naman. Ano lang siya, telling the truth. To be spiritual, not to be. Kasi ano siya eh, it's not that it's destined. Okay, destiny mo yan. Lahat tayo talaga ipapakita ng Diyos kung ano siya. Ano lang yan, sa pagkakataon or sa paniniwala at saka kung ready ka na makita ang Diyos, no? So, paano mo ba makita ang Diyos if lagi ka namang masungit, lagi kang nagtataray, lagi kang nagmamarites, 'di ba? Masaya ka pag nakikita mo mga taong malungkot. Masaya kang nakikitang mga taong nagsasuffer. Paano mo makita ang Diyos, 'di ba? So, yung iba, bakit pinakita sa kanila ang Diyos? Kasi they surrender. Parang give up na nila yung life. Parang ang focus na lang talaga nila is kung mabuhay man sila, sana makita nila ang Diyos, Yung wala ka nang iniisip kundi yung pagkinoon na ang Diyos na ang bahala sa iyo. Yung kung kaya mo 'yan, kung kaya mo 'yan, gawin mo. Buong-buo. Makikita mo talaga kung ano ang mga magagawa ng Diyos para sa iyo. Hindi naman ako relihiyoso, guys. Hindi ako. Pero naniniwala ako na may Diyos. Naniniwala ako sa mga espiritu. Naniniwala ako sa may mga alien. Yung mga ganon. Naniniwala ako. Kasi nararamdaman ko kasi. Hindi naman sa pinagmamalaki. Meron talaga tayong mga hindi mo ma-explain na mga gift, okay? Like, ang iba, di ba, they can predict, di ba? Ang iba, may nakakita sila ng mga ano-ano, di ba? Ang iba, parang pupunta sila ng mga gatherings or ng mga palabas or whatever, parang may nararamdaman sila na hindi maganda, yung ganon. Gift yan. Hindi mo lang talaga ini-embrace. Pero gift yan. That's your own bigayan. Bigayan ng Diyos sa'yo. Or pwede mo naman ma-cultivate ang ibang gifts. Nasa sa'yo na yan. If you are willing. Diba? Ano lang ito. This is just to tell you na kung sa panahong ito, naliligaw ka, hindi mo talaga alam kung anong gagawin mo sa buhay. Kasi, nandun din ako dati. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, litong-lito na. Yung parang pasa na ang daigdig, lahat ng ginagawa mo parang walang saysay. I was into that. Mahirap siya kasi emotional, no? Emotional torture sa akin, lahat ng mga tao, hindi ko maging close, no? Or meron mang mga tao maging close ko pero saglit lang. Yung wala talagang permanent, no? Tapos nagko-question talaga ako sa Diyos kung bakit ganyan yung nangyayari sa buhay ko, bakit ganyan, until
ipinakita sa akin na ikaw ang pumili niyan dito, pag pagiging spiritual ka, iba kasi iba na kasi yung makikita mo eh. Pag ginusto mo talaga. Sa kagustuhan mo kasi yan, if gusto mong makita. Pero kung ayaw mo nang makita, gusto mo lang na mabuhay sa mundo, na maging masaya, or whatever comes to you, nasa sayo na yan, free will kasi yan, free will. So, meron kang contract dito, bakit ka nabuhay, di ba? Kung sa akin kasi, lagi ako nagtatanong nung maliit ako, no? Bakit ako nabubuhay, no? Ano bang purpose ko dito sa mundo? Bakit ako nabuhay? Bakit binigay ako ng mama ko? Yung mga ganang question, nagka-question na talaga ako nung maliit pa talaga ako. Bakit ako naging ganito? Bakit pa? Ang hirap-hirap naman ng buhay, yung ganun. Pero hindi naman sa super mahirap kami nung maliit ako. Hindi naman siya. Okay lang, medyo lang, no? Makakain naman ng 3 beses ang araw, so okay lang. Hindi naman mayaman, so sakto lang yung nabubuhay ka, kaya ng parents mo na may pagkain, o tapos they can spend money for you to send to school, di ba? Ganun. So hindi siya complicated. Yung komplikasyon lang is yung mga tao na kasalubong mo or namimingle mo, or yung mga connection, mahirap para sa akin, bakit nang ganito, hindi ko alam kung, parang mayroong talagang hadlang, bakit, lagi akong nagko-question, bakit, tapos, until lang talaga, parang, sa Bisaya pa, nakuha na ba na, yung, lisuran mo mag-Bisaya or Tagalog, mag-English. Yung, natibuok ba? When everything is in full, lang lahat-lahat na, nasa sayo na lahat yung mga problema, no? Sa pera, sa relasyon, sa mundo, parang lahat na lang nakikita mo magulo, parang naiinis ka sa sarili mo rin. Bakit? Ganyan. So, yeah. May pagkakataon or may time ba na nag-give up ako sa life? Oo naman. Oo, meron. Yung nung pinanganak ko yung anak ko, doon ako nag-surrender. Kasi nahirapan talaga ako nung nanganak ako. Para sa akin, mas mahalaga sa akin yung buhay ng anak ko kaysa sa akin. Kaya parang ganun, parang doon talaga nag-start. Kaso lang, after ng pagpanganak ko, may amnesia ko eh. Parang, ang hirap-hirap how do I say it? Ang hirap, sorry guys, kasi Tagalog, nahirapan tago pag nagtatagalog, okay? Mas easy sa akin ng English, pero we'll try Tagalog para maintindihan kung bakit. Nung pagpanganak ko sa anak ko, nahirapan ako sa katawan kasi maraming complication. Induced labor, tapos yung heartbeat ng anak ko, up and down, talagang maselan. Tapos yung katawan ko, una is lumabas yung dugo, tapos later on, winasak nila yung water sac. Tapos inulit na naman nila, binalik na naman nila ng water, tapos naka-oxygen na ako, Tapos ang sakit-sakit na ng katawan ko. Yung maraming talaga siyang complication sa body. The doctor really tried their best na gawa ng paraan para mairaos ko yung pagpanganak, no. So, ang natandaan ko noon is mag-CCS ako. Schedule ako ng 5 a.m. Yeah. Tapos, masakit na talaga yung katawan ko ng 10 p.m. before that.
So, I'm scheduled 5 a.m. Tapos 10 p.m. before that is sumasakit na talaga yung katawan ko. Kahit na meron na ako, nakatake na ako ng epidural shot once. Tapos nag-request ako na, kasi masakit na talaga yung katawan ba. Until, in deep prayers talaga nanalangin ako na, sana mawala na tong sakit sa katawan ko kasi parang mahirap na, dumating ako ng hospital kasi induced labor scheduled, dumating ako ng hospital 1 a.m. Tapos, nung na ako sa room, mga 3 a.m. yata, tapos doon na nag-start yung medicine, right? Kasi induced, dapat medicine. So, pag induced naman, masakit, diba? Tapos, lagi kang chine-check, mga vitals mo, tapos pinapalakad ka pa kahit masakit. So, tapos may contraction ka sa akin yata, every 30 seconds. Oh, no, 30 seconds. 30 minutes yata or an hour. May contraction. Tapos hindi naman nakabuka yung cervix, Mahirap talaga siya. So, pero yung mga tao parang hindi nila talaga maano na okay lang yung, kasi I try to really be strong deep inside. Hindi ko pinapakita sa mga tao na nasasaktan na talaga ako, I just try to be strong deep inside na kaya ko to. Ganun ako, ganun kasi yung spirit ko eh. I can do this kahit na mahirap, So, until, mga 10 yata, tapos palabas na yung nurse, Filipino din siya. Palabas na siya, sabi niya, ate, I'm going home na, may magre-replace na sa'yo. So, nag-goodbye na siya sa akin. So, sabi ko, okay, sige, salamat. Tapos, after that, sabi ko, lumabas na siya, nakatingin ako sa taas. Tapos, nag-pray lang ako kay Mama Mary. Sabi ko, kung ano man mangyari, kung itanong mo sa akin, sino ba ang pipiliin ko? Buhay ko ba or buhay ng anak ko? Tapos sinabi ko na buhay ng anak ko, pipiliin ko. Pero yung nakita ko, iba na yung, nasa ibang na ako ibang dimension na ako noon eh. Kaya parang dahil nga sa medicine, naka-drugs na, diba? Lahat na, in pain ka pa. Iba na talaga yung pag-iisip mo, nasa ibang ka na, sa ibang mundo ka na talaga. So, yun. In deep prayers na sabi ko, thy will be done, kung ano man ang gusto nyo, nasa sa inyo na, take over my body, ganun. Kasi, nasasaktan na talaga ako nun. Sabi ko, nasa sa inyo na lahat, bigay ko na yung katawan ko, kayo na mag-decide. Tapos, nung gising ko nun, akala ko nag-pray lang ako, tapos gumising ako. Kung ano ba nangyari? Bakit nagising ako, no? Kasi I was just praying. All I remember na, tumingin ako sa taas, tapos nag-pray ako. I didn't close my eyes. So, yun ang pagkakaalam ko talaga noon. Bakit gumising ako? Tapos, blurry siya. Parang, how you call it, you fainted, tapos pagkagising mo, ganun yung feeling na parang, you're still trying to figure out kung saan ka na ba, yung ganun. Tapos I remember, nasa hospital ako, I was praying. Tapos sabi ng nurse, it's time. Tapos lumabas siya, tapos may dadala siyang mga aparatos, tapos in a while, dumating yung doctor, tapos ganun. Yun yung mga, mabilis ang milagro ng buhay ko. Tapos, nanganak ako after. So, may yan ang mga miracle, no? Na hindi ko talaga ma-explain. Kaya sabi ko, yung mga, hindi naman ako naging spiritual after that. Hindi ko kasi alam. Parang, at that time, after nanganak ako, yung na-amnesia talaga ako. Mahirap get ng information ng tao, like
kausap kita, tapos mamaya nakalimutan ko na kung ano yung sinabi mo. Nahirapan talaga ako noon na how can I, nini-program ko talaga yung mind ko kasi makalimutin na talaga. Hindi ko talaga maalala kung ano yung ginawa ko, ano yung sinabi nyo. Parang gano'n, parang back to zero. Parang naging bata yung pag-iisip ko na hindi ko talaga, pero subconsciously, alam mo. Pero hindi mo lang talaga ma-recall agad-agad kasi nga naka-medicine ka eh, 'di ba? So marami ka ring iniisip, yung katawan mo nahirapan, tapos buhay ng anak mo, yung marami talagang iniisip ba. Tas siguro sa pangyayaring yun ang epekto ng medicine, yung emotions, na naging makalimutin ako noon. At now, thinking about it, it's a good way that I reprogram my mind, no? Kasi, actually, may mga skills na enhance, like makeup skills, photography, I build a website, yung mga hindi mo na ginawa dati, or naging marunong din akong CSS programming, yung parang sa website. As in, marami akong natutunan at while reprogramming my mind. So, I believe that every mga circumstances, meron talagang magagawa. So, kung kayo, kung ano man yung mga milagro nyo sa buhay nyo, isulat nyo guys. Kasi darating din ang araw, sana hindi pa huli sa inyo. Gusto ko sana na while early, makita nyo kung ano man ang nakita ko. Kasi maganda siya actually. Maganda na, mahirap na, pero may may reward kasi. Parang fulfilling siya sa tao. Yung mga na-experience mo. Siya, mahirap na maganda na fulfilling. Basta ganun siya ang para sa akin. Yung mga mahirap kasi katawan mo talaga ang ma-provoke. Matitest ang katawan mo at ang iyong mind will talaga. Kasi marami talagang pagkakataon na i-test ka sa Diyos kung hanggang saan ka talaga. Kung ano talaga yung, or kung na-remember mo talaga kung ano yung pinag-usapan niyo. No? So, ganun lang siya. Ito lang muna yung masasabi ko kasi hindi rin ako expert nito. Student din. Student na hindi ako nag-aral sa nag-aaral lang ko sa mga observation ng tao. Kasi ginaguide ka din ng Panginoon ng Diyos. Kung ano yung para sa'yo, kung hanggang saan ka at ano ka ngayon, may mag-guide talaga sa'yo. Yun lang talaga ang sensitive ka na sa mga ganun, no? Kasi parang ginif na sa'yo na, oh, you have to follow this. Yung parang may magpo-push sa'yo na hindi mo malaman kung ano ba. Pero, you just follow it kasi nga, di ba, nag-surrender ka na. Ano bang mawala sa'yo? Kasi na-surrender mo naman, di ba? So, maging masaya ka na. So, kung may mga question kayo, yung mga milagro sa buhay nyo, hindi mo talaga ma-tell kung bakit or whatever. Comment kayo guys, lang. Baka may may ma-response ako sa inyo kung ano ba yung masasabi ko. Alright? Or itanong natin kay ChatGPT. Itanong natin kasi I program my ChatGPT to help everybody. Yeah, sa mga ganun. Kasi my ChatGPT knows about spirituality. So, yan. I program my ChatGPT. So, comment lang kayo guys kung may mga milagro sa buhay or kung may pinagdadaanan kayo kung bakit. Diba? Kung dapat lang talaga curious kayo sa mga ganon. Curious lang ang aking masasabi para kayo mag-guide, no? Kung gusto niyo ng guide, busy din ako ha kasi work from home, tsaka may anak din ako, may asawa, kaya busy din. Respect my time too. So, wag kayo magdali, but I will always respond.
Nandito naman ako sa bahay lagi. So, no worries. Paglaanan natin ng time pag may time ako, ha? So, ano lang kayo, comment lang kayo guys. Huwag kayong mag-hesitate na whatever. Yung mga milagro lang sa buhay, nakaka-interest. Very interesting for me to know. Kasi ano siya kanya-kanyang abilidad kasi ang mga tao. Hindi tayo lahat pareho. So different aspect na interesting sa buhay na hindi natin ma-explain. Gusto ko yung mga ganon, yung mga supernatural. Kung pareho kayo sa akin na supernatural, mahilig sa mga supernatural. Kahit na malit ako, mahilig ako supernatural guys, pero matakutin. Okay, yan yung mga mga personality ko. Okay? So, ewan ko ano na ba itong mga pinagsasabi ko. Anyway, you guys, kung sakaling makita nyo yung video ko, tapos parang na-curious kayo, comment lang kayo. Huwag kayong hindi naman ako maarte. Wala akong kaartihan sa buhay. Siguro sa face ko lang or whatever the way I talk. Hindi naman. Ngayon lang ako nag-talk or like in person Kasi mayain talaga ako dati. So, that's it ha. I will talk to you again another day or whatever. Kung ano man ang mga learnings na I know. Kasi day to day may natutunan talaga ako sa mga tao din, When I learn something from others, I share. Okay? Kung mag-reflect ba sa akin, i-share ko din dito. Para everybody masaya. Okay, thank you so much for watching. I love you.